Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Ang public enemy number 1 ng Lakers and possibly pati na din ng ibang mga team na si Dillon Brooks ay nadadawit sa trade rumors na posibleng patungo na umano ito sa Lakers. At magiging kapalit nga daw nito sila Gabe Vincent, Dalton Knecht, Maxi Kleber at isang future first round pick. Although magbe-benefit ang Lakers dito dahil si Dillon Brooks, kahit nga mapipikon ka sa kanya kapag kalaban mo siya, hindi mo naman maitatanggi na malaki din nga ang ambag niya sa isang team. Nag-average siya ng 14 points, 4 rebounds, and 2 assists per game last season. At hindi pa nga dyan kasama mga bagay na ginagawa niya o mga antics na hindi naman kasama sa stats. As a 29-year-old player ay isa nga siyang piece na masasabi mo na pang win now mode situation kung saan ito nga ang gusto ng Lakers. Ganun pa man ang mga report na ito na kumakalat sa ngayon ay nagkukulang nga sa ebidensya mga kaibigan. Walang matinong source at hindi nabanggit ng ating mga mapagkakatiwalaang NBA insiders. Ang nag-post nga nito ay ang page na Basketball Rush, isang page na wannabe basketball forever na nagpo-post ng halong totoo at mga peking balita. Again, for engagement purposes, considering na pwede mo na ma-monetize o pagkakitaan ng mga pictures sa Facebook o sa Meta sa ngayon. So kung ano man nga may kita yung trade rumor regarding Dillon Brooks na patungo na umano ito sa Lakers, at least sa ngayon mga kaibigan ay wala itong katotohanan. Isa lang nga ito sa mga wishlist ng ilang Laker fans na sa ngayon ay isang made-up report o rumor lamang na wala naman pinagbabasehan. So again, ingat lang nga tayo mga kaibigan sa mga peking balita lalo na sa Facebook. At least sa X o dating Twitter ay may kita mo nga kung parody o fake account ito. Wala pa ang ganito sa Facebook mga kaibigan. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang si Jonathan Kuminga naman ay napatalsik nga sa isang preseason game ng Warriors laban sa Portland Trailblazers matapos na magreklamo at gumawa ng physical contact sa referee nang hindi siya nito tawagan ng foul matapos na masabit ang kanyang ankle habang umaatake sa basket. At ngayon ay nilabas nga ng NBA ang parusa niya sa kanyang misbehavior. Ito nga ay multa ng $35,000 so mahigit kumulang 2,030,000 Philippine pesos. So malaking halaga din na ito at hindi naman natin masasabi na barya lamang ito kay Kuminga dahil hindi pa naman siya max level type of player. Subalit suportado nga ito ng Warriors head coach Steve Kerr in a sense na nagustuhan niya nga daw ang pagkakapatalsik kay Kuminga mga kaibigan. Nagustuhan niya din umano ang 6 rebounds nito sa first half at ang masipag nito na pagtakbo sa loob ng court. Ito nga daw ang Kuminga na makakatulong sa kanila na manalo ng mga basketball games. Ganun pa man mukhang hindi naman yata sasagutin ni Steve Kerr ang bayad sa multa na ito. Sa ngayon ay patuloy pa din na inaayos ni Jonathan Kuminga at ang Warriors coaches and front office ang kanilang relasyon. Subalit kung hindi ito maayos, asahan nga na may trade na magaganap bago pa man sumapit ang trade deadline sa February. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?